Filippo. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, bagyo na po ang binabantayang low pressure area malapit sa Batanes. Tinatawag na po yung Tropical Depression Salome, ang ika-4 na bagyo ngayong buwan ng Oktubre. Namataan ng pag-asa ang bagyong Salome, 285 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes, kaninang alas 8 ng umaga. Ilang lugar na ang isinailalim sa wind signal. Base naman sa datos ng Metro Weather, posibleng kumilos ang bagyong Salome patimog palapit sa Babuyan Islands. Sa Huwebes, magbabago ito ng direksyon at tutumbukin ang West Philippine Sea. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa iba pang update sa bagyong Salome. 100% sigurado raw si Senate President Tito Soto na magbabalik chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hindi pa nagbibigay ng panayam si Lacson dahil nagpapagaling pa matapos sumailalim sa eye surgery. Pabor naman sa napipintong pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman sina Senador Win Gatchalian at Deputy Majority Leader JV Ejercito. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa pwesto kasunod ng anyay pagkadismayang ng ilang kapwa senador sa investigasyon sa flood control projects. Yes, we had a series of talks and practically naramdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy na unfinished business sa Blue Ribbons. Kasi walang takers din no? And at the same time I have to na parang ako pinapagbinta na sinasabing ako naging factor wala no. May 10 araw ang nagbitiw ng Congressman na si Zaldico at 17 iba pa para sagutin ang ipinadalang sabina ng Ombudsman kaugnayan sa investigasyon sa manumalyo-manong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Ombudsman, posibleng makipag-areglo sila para mapababa ang sentensya kung ibabalik ng buo ang ninako umunong pondo ng bayan. Balitang hatid sa Lima Refran. Naipadala na ng Office of the Ombudsman ang mga sabina para kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sa 17 iba pang respondent sa mga graft at malversation complaints na inirekomenda ng ICI. Para ito sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder si Ko. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinadala raw ang mga sabina sa last known address ng mga respondent at may 10 araw ang mga ito para maghain ng kanilang mga kontrasalaysay. Sa Huwebes, inaasahang mailalabas na rin ang mga sabina para sa 5 ghost projects ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Nakaharap sa mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Umaasa si Ombudsman Remulla na bago matapos ang Nobyembre ay makakapagsampa na ng mga kaso sa korte. Didikdikin natin yan na lalong madaling panahon ay magkakaso na tayo na umaandar sa Sandigan Bayan o kaya sa RTC kung sino man ang mayroong jurisdiction dito. Oras na gumulong na ang mga paglilitis, maaari raw pag-usapan ang full restitution o buong pagbabalik ng ninakaw o iligal na nakuhang pera mula sa gobyerno, kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kaso. Nais ni Remulla na kayanin ng continuous trial o tuloy-tuloy na paglilitis sa flood control projects, lalo't biniberipika niya ang impormasyong aabot sa 600 bilyong pisong ninakaw sa kaba ng bayan ang hindi na-recover dahil na-dismiss sa mga kaso bunsod ng inordinate delay o hindi nakatanggap-tanggap na tagal ng pagdinig sa mga kaso. Hindi na-recover ng gobyerno, hindi nahabol ng gobyerno. Hindi ko alam kung accurate ito 600 billion, isang figura niya na binigay sa akin. Ako mismo, nanlaki yung mata ko nung sinabi yan. Pero dapat tingnan natin hindi natin tingnan yan. But bit of cases lang. Ilan lang na-convict dyan? 2 lang?
Balak ni Remulla na maglabas ng masinsinsin na mga panuntunan sa preliminary investigation at pag-usik sa mga kaso ng katiwalian. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa flood control projects, nakakuha rin umano ng halos 2 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Land Transportation Office ang SunWest Incorporated. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacaninaw, 3 joint venture ng SunWest at LDLA Marketing and Trading ang pinirmahan noong February 2021 at binayaran ng buo noong 2023 at 2024. Yan ay para sa isang IT training hub at Road Safety Interactive Center na parehong mahigit 499 million pesos ang halaga. Mayroon ding ipinagawang Central Command Center na nagkakahalaga ng 946 million pesos. Bagaman natapos ang mga proyekto, sinabi ni Lacanilao na pinunayan ng Commission on Audit dahil underutilized o hindi nagagamit ng husto ang mga pasilidad. May halos 27 million pesos din daw na sobrang singil sa gobyerno dahil sa hindi tamang pagkuwenta sa gastos. Ayon kay Lacanilao, paimbisigahan nila sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman ang 3 questionableng proyekto. Ang SunWest, konektado po kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang isa sa mga incorporator nito noong 1997. Nag-divest na umano si Ko sa SunWest noong 2019. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Ko at ng LDLA Marketing and Trading kaugnay sa 3 proyekto sa LTO. Sa ibang balita, arestado sa Quezon City ang isang babaeng wanted sa kasong estafa at mga nagtalbugan niyang tseke. Ang isa sa mga nagrereklamo na tangayan daw ng mahigit 17 milyong pisong halaga ng alahas at meat products. Balita hatid ni James Agustin. Sa kanyang inuupahang bahay sa Barangay West Fairview, Quezon City, na aresto ng mga operatiba ng Talipapa Police Station ang 47 anyos na babae. Siya ang subject ng bitbit nilang 3 arrest warrant para sa mga kasong estafa at paglabag sa anti-bouncing checks law. Inisyo ang mga arrest warrant ng mga korte sa Parañaque at Cavite. We receive reliable information from allegedly one of sa mga victims niya sa panloloko. So lumapit sa amin. Then upon verification, meron siyang existing mga warrant of arrest. Pagdating sa police station, nalaman na may isa pa siyang arrest warrant para sa kasong estafa sa Quezon City. Isinilbi rin ito sa kanya ng pulisya. Lumutang din ang iba pang nabiktima, kaya nadiskubre ang naging modus ng akusado. Kabilang ang 46 anyos na negosyante na natangayan daw na mahigit 12 milyong piso. Noong July 2024, makikita sa video nakatransaksyon ng negosyante ang akusado nang i-deliver ang mahigit 30 alahas sa 3 mamahaling relo na binili sa kanya. Nag-i-issue po siya ng 3 million tsaka 9 million pambayad po doon sa mga alahas ko. Dumating yung oras po, the date po ng mga cheque, lahat po bounced po. Walang na-good po. Doon na lang po namin nalaman sa isang bangko na itong tao na to ay scammer po pala talaga. Ang isa pang negosyante na tangayan ang aabot sa mahigit 17 milyong pisong halaga ng alahas at meat products. Noong una raw ay nakakapagbayad pa ang akusado hanggang sa tumalbog na ang mga tseke. Grabe ang ginawa mo sa amin. Lahat ng namin, kabuhayan namin, halos kinuha mo lahat. Minahal ka namin pero nirespeto, pero grabe ka. Sagad-sagad yung ginawa mo. Yung mga ibang inutang mo, kami ang nagbabayad. Ayon sa pulisya, tutulungan nila na makapagsampa ng dagdag na reklamo ang iba pang nabiktima. Yung modus niya is i-entice niya itong mga victim sa promise of return ng goods by issuing a PDC o post-dated check. And later on, malaman ng receiver ng check na wala pa lang pondo ito o close account na ito. Kaya nagbabounce yung mga PDC nila. Meron ding in trade of a jewelry and expensive watches. Nakakulong ngayon ang akusado sa Talipapa Police Station. May karapatan pa akong hindi magsasagot.
Karapatan akong hindi magpa-interview. Ayun sa korte na lang po. Payo naman ng pulisya sa publiko para hindi mabiktima ng ganitong modus. Just be aware, be careful. Basta something that is too much to be good. Sigurado yan. That is tinatawag nating scam o panloloko. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay kagawad sa San Nicolas, Ilocos Norte at kanyang kinakasama matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Chris, nahuli ba yung mga suspect? Connie, naaresto ang isa sa mga suspect sa follow-up operation matapos ituro ng isang saksi. Batay sa investigasyon, kumakain sa veranda ng kanilang bahay ang mga biktima nang dumating ang mga suspect sakay ng motorsiklo at pinagbabaril sila. Dead on the spot ang barangay kagawad, habang sa ospital naman binawian ng buhay ang kinakasama. Tumanggi magbigay ng pahayag sa media ang nahuling suspect na isang pulis. Pero ayon sa pulisya, itinanggi niya ang paratang. Tinutugis pa ang isa pang suspect. Ayon sa magulang ng babaeng biktima, dating kasintahan ng anak nila ang nahuling suspect. Maharap sa reklamong double murder ang suspect. Pumanaw na ang radio broadcaster na si Noel Belen Samar. Siya ang naiulat namin kahapon na miyembro ng media na pinagbabaril sa barangay Morera sa Ginubatan, Albay. 4 na tama ng bala sa katawan ng tinamo ni Samar. Ayon sa pulisya, hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero meron na silang person of interest. Wala pang pahayag ang mga naulila ni Samar. Anim na pong araw, yan ang sinabing timeline ng Department of Justice para makapagpasya kung sapat ba ang hawak nilang ebidensya para sampahan ng kaso sa korte ang mga iniuugnay sa mga nawawalang sabongero. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Patong-patong na reklamo gaya ng multiple counts of murder, kidnapping at serious illegal detention ang isinampa laban sa 62 respondents kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero. At sa loob ng 60 araw, dedesisyon na ang mga ito ng Department of Justice o DOJ. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Pag-aaralan ng DOJ kung sapat ang lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila para magsampa ng kaso sa korte. Kampante naman daw mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung sa pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglo. Kabilang sa mga respondent ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Umaasa siyang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na ito sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Wala naman sa preliminary investigation ang negosyanteng si Atong Ang na itinurong mastermind. Pero naroon ang kanyang abogado na umaasang pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP-CIDG para raw maimbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Tuloy naman ang investigasyon ng DOJ sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay Patidongan, doon umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makadaragdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huli kam sa Antipolo, Rizal. Nagmamasid sa paligid ng lalaki na isa palang kawatan. Ang biktima natutulog sa kabilang banda ng kwarto. Maya-maya, lumapit sa higa ng salarin at kinuha ang wallet ng biktima. Tumakas siya tangay ang 9,000 pisong cash. Sa tulong ng kuha ng CCTV, nahuli kalaunan ng kawatan, 17 anyos na kapitbahay pala ng biktima. Ayon sa pulisya, hindi na na-recover ang perang ninakaw niya. Dinala ang minor de edad sa Bahay Pag-asa na pinangangasiwaan ng DSWD. Posible raw makulong sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa issue sa DPWH ang isinampang reklamong plunder ni dating Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at 2 kaanak niya. Kaugnay po ito sa halos 7 billion pesos na halaga ng infrastructure projects na napunta umano sa mga GO. Balitang hatid ni Salima Refran. Dala ang kahong-kahong dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa paghahain ng reklamong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Laban yan kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at sa ama at kapatid ng senador para sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga GO. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Sino po ang main plunderer dito sa complaint? Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go. Mula nang maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan umano ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, kulang sa puhunan ng CLTG at Alfrego Builders pero gumawa ng paraan para makakuha ng malalaking proyekto sa pakikisosyo sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa ring kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, naihain na noon sa Department of Justice ang reklamong ito. Pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento na hindi dumaan sa Justice Secretary na noon ay si Ombudsman Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding,
at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa gumugulong ng investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Sanima Refray, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa mga susunod na linggo ay makikita na ang mga konkretong aksyon ng ICI kaugnay sa investigasyon sa mga manomalyo umanong flood control projects. Sinabi niya yan sa isang business conference sa Pasay kahapon. Matatanda ang pinuna ng ilang business group ang mabagal daw na pag-usad ng investigasyon ng ICI. Kabilang dyan ang hindi pagsasapubliko ng pagdinig ng komisyon. Nakukulangan din daw sila sa aksyon ng komisyon at bakit wala pa rin daw napapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Giit naman ni Dizon, mapapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera natin lahat. Masyadong mabagal. Ano? Yung ICI, halip na makatulong na magdagdag ng tiwala sa gobyerno, palagay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, parang wala nangyayari. Sa mga bibisita po sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak sa susunod na linggo, ihanda na ang budget dahil inaasahang tataas pa ang presyo ng mga bulaklak. Ayon sa ilang nagtitinda sa Dangwa Flower Market sa Maynila, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. Sa ngayon, may mabibiling 150 pesos na Malaysian Moms, Eucalyptus at Carnation Cluster. 100 pesos naman ang Misty at Status. Pwede rin po ang personalized na bulaklak na nakalagay sa basket sa halagang 500 pesos. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Antipolo Rizal ang 30 anyos na lalaking wanted sa mga kasong robbery at frustrated murder. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen noong Setyembre. Ninakawan muna raw ng pera ng akusado ang biktima at saka niya sinaksak sa likod gamit ang kutsilyo. Nadiskubre ring may kinalaman ng krimen sa illegal na droga. Itinanggi ng akusado ang krimen at sinabing self-defense lang ang kanyang ginawa matapos daw siyang harangin ng biktima. Inagaw lang daw niyang kutsilyo mula sa biktima. Na-recover sa dagat sa Patara sa Palawan ang hinihinalang rocket debris na posibleng galing sa Long March 8A rocket ng China na kanilang nilaunch noong October 16. Nakita ng Chinese marking sa mga nasabing debris. Ayon sa Western Naval Command, namata niya sa gitna ng maritime operation sa bahagi ng West Philippine Sea. Tinatayang nasa 12.7 nautical miles ito mula sa barangay Rio Tuba. Dinala ang mga debris pa Puerto Princesa para sa documentation, assessment at koordinasyon sa mga otoridad. Ita-turn over ang debris sa Philippine Space Agency para sa pagsusuri. Inireklamo ang isang babae sa Maynila dahil sa hindi pagpapasweldo sa mga nirecruit niyang virtual assistants. Ang kanyang paliwanag sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hating gabi na nang mapasugod ang mga taong yan sa Barangay 555 sa Sampaloc, Maynila. Inirereklamo nila ang isang babae na nang-recruit umano sa kanila para maging virtual assistant. Lahat sila hindi pa rin daw sumasahod kahit mayroon namang trabaho na pinagagawa sa kanila. Isa sa mga biktima ang 23 anyos na fresh graduate na noong Agosto pa raw na-recruit. Personal niya raw nakakilalang babae kaya agad siyang nagtiwala. Bago mag-umpisa sa training, pinagbayad raw sila ng 2,000 pesos para sa mga gagamitin nilang equipment tulad ng laptop. Nagpagawa rin daw ng introduction video ang babae sa mga biktima para hindi na sila sumalang sa job interview. Ang 24 anyos na biktima namang ito, pinangakuan daw ng 50 hanggang 70,000 pesos na sahod sa oras na matapos ang kanyang training period. Dahil nangangailangan din po ng work, gusto din maka-earn ng extra, pinasok ko po talaga siya kasi yung offer niya is maganda. Nang magkausap-usap na mga na-recruit,
Hindi raw nagtutugma ang mga pangako at maging ang mga trabaho na iniatas sa kanila. Sinubukan pa umano nilang kausapin ang babae pero nagalit daw ito kaya humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Nalaman din nilang ang mga trabahong ibinigay sa kanila, workload pala ng babaeng kumuha sa kanila. May mga sinasabi po siya ng mga tao which is hindi naman po pala talaga nag-e-exist, ganun. Which is, gumawa po siya ng iba't ibang email which is siya rin naman po pala may hawak ng email na yun. Marunong lang po talaga siya gumawa ng kwento. Magaling po siya. Isa po siyang pathological liar. Ayon sa barangay, 16 ang mga nabiktima ng babae. 7 pa lang ang nagreklamo sa kanila. Tumanggi magbigay ng pahayag ang babaeng inirereklamo. Pero paliwanag daw niya sa barangay, maging siya ay naloko lang din ng agency kung saan niya pinasok ang mga biktima. Kaya kumbaga sabay-sabay daw silang naloko. Hindi lang ang problema daw, hindi niya raw na paano ipapaliwanag sa mga ano na yun, sa mga na-recruit na trabaho kung paano niya sasabihin na naloko sila. Napagkasunduan sa barangay na babayaran ng babaeng ng recruit ang mga biktima para sa mga buwan na ipinasok nila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na ng matagpuan ang mag-asawa at anak nilang dalagita sa Cagayan de Oro City. Cecil, ano nangyari? Rafi, natrap ang mag-anak sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Gusa. Sa CCTV video, kita ang pagsiklab ng apoy gabi nitong Lunes sa gabi ng mga biktima. Mabilis na lumaki at lumagablab ang apoy. Sa isa pang video, kita na nilamon nito ang bahay na halos dingding na lang ang natira. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ikalawang palapag ng tirahan. May mga nakaimbak din daw na tela sa loob dahil sastre ang amang senior citizen. 2 ang tinitingnan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy, ang LPG na gamit sa pagluluto o ang dekuryenteng makinang panahi kahit matagal na raw na walang kuryente sa bahay. Mahigit 1 linggo bago ang undas, may mga dumadalaw na sa ilang sementeryo sa Visayas at Mindanao. Dito sa Cebu City, 24/7 nang bukas ang mga sementeryo. May ilang bumibisita na sa Careta at Calamba Catholic Cemeteries. Paalala ng lokal na pamahalaan, umiiral na ang liquor ban sa mga sementeryo sa lungsod. Bawal din ang paggamit ng videoke at pagdadala ng mga patalim sa loob. Sa Iloilo City naman, may ilang naglilinis at nagpipintura ng puntod ng mga yumaong kaanak. Ipinagbabawal din ang alak, sugal, pati ang pagdadala ng baril at malakas na speaker sa mga sementeryo sa lungsod. Ang Land Transportation Office Region 6 nagsagawa naman ng roadworthiness check sa mga PUV. 3 bus ang nakitaan ng minor violations gaya ng sirang wiper. Pinaayos ang mga ito bago sila payagang bumiyahe ulit. May mga nag-aayos na rin ng mga musileo at puntod sa Takurong Cemetery sa Sultan Kudarat. Nagsagawa rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa mga kalsada sa paligid ng pampublikong sementeryo. Happy Wednesday mga mare at pare, ni-reveal na ang first 2 housemates na sasabak sa hamon ng pagpapakatotoo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Top of the list ang strong-willed sunshine ng Quezon City, Sparkle at Huwag Kang Titingin star Sofia Pablo. Chika ni Sofia, sweet but tough siya dahil sa life challenges na kanyang nalampasan. Makakasama ng aktres sa bahay ni Kuya ang rising dreamer ng Muntinlupa at star magic artist na si Joaquin Arce. Si Joaquin ang anak ng negosyanteng si Neil Arce at stepson ng aktres na si Angel Locsin. 100 days mananatili sa PBB House ang new batch of housemates na sasabak sa iba't ibang physical at psychological challenges. This is something big for me kasi I was always a victim of misconceptions, fake news, and I feel like the people know me for my work, sa mga memes ko. I want them to know me for who I really am. I hung out with as much friends as possible. Of course, keeping quiet. But for me in my mind, it's just like, oh, I'm not gonna see them for a while. Parang, kailangan ko na mag-hangout sa family ko, sa
sa mom ko, sa dad ko. Mga mare at pare, abangan mamayang gabi sa 24 oras ang additional PBB housemates na makakasama nina Sofia at Joaquin. Isinapubliko na rin ng iba pang mambabatas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng Makabayan Block sa Kamara. Si ACT Teachers Representative Antonio Tino nagdeklara ng mahigit 10.9 million pesos na net worth, habang 280,000 pesos naman ang net worth ni Kabataan Representative Rene Co. Mahigit 1 milyong piso naman ang net worth ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago. Idineklara din ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang mahigit 13.1 million pesos niyang net worth, habang 1 milyong piso ang kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Si Dinagat Islands Representative Kakabag-aw naman mahigit 15 million pesos ang net worth. Mahigit 3.2 million pesos naman ang net worth ni Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Batay naman sa SALN na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2.2 million pesos na net worth. Mahigit 5.3 million pesos naman ang net worth ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga batay sa SALN na ipinost niya sa social media. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisa sa ilalim na minanang assets mula sa yumaong ama na si dating Representative P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Dismayado sa Department of Education Secretary Sani Angara na 22 silid-aralan lamang ang naitayo ng DPWH ngayong 2025. Malayo sa mahigit 1,000 classroom na target ngayong taon. Gusto na ng DepEd na ibalik sa kanila ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Bibigyan daw nila ng kapangyarihan ng mga LGU at pribadong sektor na makatulong sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, makikipag-ugnayan sila sa DepEd at maghahanap ng paraan para mapabilis ang pagpapagawa ng mga silid-aralan. Ikinidismaya rin ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino ang mababang bilang ng mga naipatayong classroom. When you look at our classrooms, 22 completed for 2025. Even just saying it, sumasakit po yung puso ko. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. Dahil sa bagyong Salome, sinailalim na sa Tropical Cyclone's wind signal number 1 ang Batanes, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portions ng Ilocos Norte. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, namata ng bagyong Salome 255 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa forecast track ng ahensya, posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Batanes ang bagyo mamayang gabi o madaling araw bukas. Maaari rin daw itong lumapit sa Babuyan Islands at Ilocos Norte bukas. Sa Biyernes, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Salome. Posibleng lumakas ang bagyo bilang tropical storm. Bumuelta si star of the new gen Jillian Ward kaugnay sa mga kumakalat na kwentong may benefactor siya. Giit ng Kapuso actress, bunga ng pagsisikap ang lahat ng meron siya. Yan ang latest ni Athena Imperial. For your time. Ipinagtanggol ni Sparkle actress Jillian Ward ang sarili sa mga intrigang 4 na taon nang ikinakabit sa kanya. Sa mga online post, kumakalat na benefactor daw ni Jillian si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nagsusustento raw ito sa lifestyle ng aktres. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. I can afford it with my own money. Gumagawa po sila ng mga fake news na kesyo may nagbigay sa akin. And it's all fake. So sobrang nakakabastos po siya kasi sobrang below the belt na rin po yung mga ginagawa nilang kwento.
Sa mga pag-uusap online, iniuugnay kay Singson ang mga sasakyan, properties at investments ng aktres. When I was 16, bumili po ako ng Porsche Boxster. Meron po akong naging endorsement deal at the time, skincare brand siya. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako. Lahat po yan, may resibo po ako. Lahat ng investments ko. I'm very open about it. Inisa-isa rin ng Kapuso star ang mga nag-ambagan para sa kanyang 18th birthday celebration na sinasabing sponsored umano ni Singson. Yung debut ko po, even yung GMA, nag-share po sila for my debut. Doon sa gastusin? Yes po, sa gastusin. Yung mga endorsements ko po, nag-give love din po sila. Para yung costings of my debut is hindi sobrang mahal. Yung gown ko po was a gift from Mac Tumang. Even my cakes were gifts from Tita Pinky Fernando. Hamon ni Jillian, ilabas ang sinasabing CCTV videong magpapatunay na nagkasama sila ng dating gobernador. Masama rin ang loob ni Jillian dahil idinadawit sa isyu ang kanyang inang apektado na rin ng kumakalat na impormasyon online. Yung pinaka-turning point din po sa akin is yung family ko, binabastos na rin po, especially my mom. Sobrang sakit talaga dito, boy. Kasi my parents didn't raise me that way. And lahat na meron ako pinagpaguran ko, and my mom would never do that to me. Mariing itinanggi ni Jillian na may ugnayan sila ni Singson. Bagay na nauna nang itinanggi ng dating gobernador. Tito Boy, ito na po yung first and last time na I'll speak about this, pero never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. Pinag-uusapan na raw ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban sa mga nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa bagyong Salome. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gaano ho ba kalakas itong bagyong Salome at parang ang bilis ding naging bagyo, ha? Well, Connie, kasi minsan may mga low pressure area na napakalapit sa kalupaan ng ating bansa. So ito nga bagyong sa Salome ay nabuo mula sa isang low pressure area na minomonitor natin during the last 24 to 48 hours at ito ay nasa may bandang eastern seaboard lamang ng Taiwan at simula po kahapon nasa medium chance of development. Kanina nga madaling araw ay nagkaroon tayo ng high chance of development into a tropical depression. At ngayong umaga nga, pagdating ng mga datos natin ng alas 8 ng umaga, nakita natin na the situation is warrants the issuance po at in-upgrade na nga natin ito into tropical depression sa Salome. At within the next 24 hours, inaasahan natin na posible po itong kumilos pa south-southwestward at maapektuhan nga yung ilang lugar dito sa dulong Hilaga Luzon. Opo, so particular na ho sa mga probinsya ng ano ho bang dapat maghanda? Well, sa ngayon, Connie, nakataas po ang wind signal number 1 dito nga sa Batanes, sa western portion po ng Babuyan Island at dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte. Itong mga nabanggit nating lugar, posible po makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin at ang mga karagatan sa kapaligiran po ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. So bukod dun sa mga kababayan natin, pinapayuhan natin na as much as possible is stay indoors at maging handa. Kailangan din po yung mga kababayan nating mga isda iwasan ng pumalawot sa mga karagatan sa paligid nitong mga nabanggit nating lugar. At patuloy din po yung coordination natin with the other government agencies patungkol sa patuloy na disaster preparedness and mitigation with regards to tropical depression sa Salome. Gaano ho ba kalakas ngayon ang hanging dala nito at hanggang kailan ho posibleng manatili ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, ang lakas ng hangin na dala ni Salome ay umabot hanggang around 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, aabot naman ng around 70 kilometers per hour. At inaasahan nga po natin na sa darating na Biyernes ay posibleng either matunaw na ito maging isang low pressure area na lamang or tuluyan ng lumabas ng ating area of responsibility. Pero gaya nga po na nakikita natin sa ating mga screen ngayon, no, yung bagyo halos parang pasubsob kung magiging ang reference natin yung forecast movement natin. No? So from the eastern seaboard of Taiwan ay kikilos pababa pa south-southwestward
patungo dito sa may bandang Batanes and Babuyan Island at posibleng nga maapektuhan yung ilang bahagi ng Ilocos Norte. Kaya ngayon pa lamang po, abiso natin sa mga kababayan natin na sa mga nabanggit nating lugar and generally sa mga kababayan natin sa Northern Luzon na patuloy nga magantabay sa update na ipapalabas ng Pag-asa every 3 hours po. At pang-apat na bagyo na nga ito sa Oktubre, nasa normal range para ho ba daw yan ang tanong ng ating kababayan? Well, kung titingnan po natin, actually ang forecast natin talaga for the month of October ay mula 2 to 4 tropical cyclones. At climatologically or historically speaking, talagang inaasahan po natin na mas maraming bagyo ang posible nating ma-monitor during the second half of every year kumpara dun sa first half. So, generally, nasa normal range pa rin po yung dami ng bagyo na naranasan natin ngayong buwan. Okay, pero may La Nina pa rin ho ba tayo? Yes, may naasahan pa rin po tayong La Nina at ang mga epekto nito posibleng makaranas ng mga near normal to above normal range ang ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya with regards to climate monitoring naman po, patuloy tayo nagpo-provide ng information about an existing La Nina sa ating mga kababayan at sa mga stakeholders sa pamamagitan po ng ating mga monthly climate forums. At ilang bagyo pa ho bago matapos ang taon ng ating inaasahan kaya? For the month of November po, inaasahan natin na posibleng makamonitor tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. At sa month naman ng December, 1 hanggang 2. So generally, asahan po natin 3 hanggang 5 bagyo bago po magtapos ang taong 2025. Kailan daw mararamdaman yung mas malamig kaya na amihan? Well, patungo na po tayo sa buwan ng Nobyembre. No? So we're expecting at least possibly either this week or next week yung pag-start ng amihan season dito sa ating bansa. And it doesn't, paalala rin natin na bukod sa malamig na temperaturang posibleng maranasan sa mga susunod na buwan, ay hindi pa rin natin nirule out nga yung mga posibleng development or pagtama ng mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yung mga observation kasi, sir, ng ilang mga kababayan din natin, parang umiikli yung malamig na hangin, no? Dahil po sa amihan. At least for the past few years, meron din ba tayong ganong nakikita na mangyayari sa ating po namang bansa ngayong papalapit na nga ho itong Pasko at Bagong Taon? Sinasabi na parang hanggang Feb na lang. Dati talagang umaabot pa yan minsan hanggang dulo ng Feb. Ngayon parang January hindi na ganong kalamig. Well, kung titingnan po natin yung ating datos, no, normally when it comes to climatological normals, ang buwan po talaga ng amihan or ang panahon ng amihan dito sa ating bansa ay nagsisimula usually buwan ng Nobyembre at nagtatapos ng buwan ng Pebrero the following year. Pero of course, that is the average po. No? May mga pagkakataon na nag-extend even up to the second or last week of February. Minsan po umabot pa hanggang first week of March. So within the range pa rin po, inaasahan nating duration ng amihan season sa ating bansa. Simula po ngayong taon hanggang possibly by February or at least before the end of February next year. Alright, marami pong salamat sa inyong mga update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Pinaiimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure ang posibleng koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanteng si Maynard Ngu. Isang nagpakilalang John Santander ang pumunta sa ICI at nagsumiti ng sulat para imbestigahan ito. Kasama sa sulat ang ilang larawang magkasama ang First Lady at si Ngu. Nakuha raw ni Santander ang mga litrato online. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, susuriin muna nila ang impormasyong ibinigay ni Santander. Si Ngu ay isa sa mga idinadawit sa issue sa flood control projects. Binanggit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya kay Ngu ng 160 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control projects para raw sa kaibigan ni Ngu na si Senator Chis Escudero. Dati nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon ni Bernardo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at ni Ngu. May mga kumakalat po na impormasyon online kaugnay sa crackdown sa dual citizen sa Amerika. Babala po ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., di yan totoo. Batay po sa inilabas na abiso ng embahada, walang ginawang pagbabago ang US government sa polisiya nito kaugnay sa dual citizenship. Kinikilala pa rin ng Amerika na maaari magkaroon ng higit sa isang citizenship ang isang tao na nasa kanilang bansa.
Paalala mga kapuso, iwasan po ang pag-share ng mga unverified contents at i-report ang fake news sa mga kinaukulan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isa umanong NPA leader matapos na makaengkwentro ang tropa ng militar sa Norsagaray, Bulacan. Kinilalang nasawi ni si Jordan Mopon alias Boyong na sangkot umano sa extortion at ilang aktibidad sa Calabarzon. Ayon sa militar, nakatanggap sila ng tip tungkol sa presensya ng mga NPA sa sitio Balagbag sa Barangay San Mateo. Isang rifle ang kabilang sa mga na-recover na ebidensya sa lugar ng engkwentro. Patuloy na tinutugis ng militar ang tumakas ng mga kagrupo ni Boyong. Isang lalaking siyam na taong gulang sa Zamboanga City ang nakagat ng unggoy na alaga ng kapitbahay. Ayon sa kagawad ng Barangay Kapisan, ilang beses na raw sinabihan ng bata na huwag lapitan ng unggoy pero hindi raw sumunod. Agad ipinagamot at pinabakunahan ng may-ari ng unggoy ang nakagat na bata. Nilagnat ang bata matapos bakunahan pero bumuti rin ang kanyang pakiramdam kalaunan. Na-turn over na ng may-ari ang kanyang alagang unggoy sa Department of Environment and Natural Resources. Payo ng World Health Organization, hugasan agad ang sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Linisin din ito gamit ang alcohol o ethanol na may 70% solution. Dalhin agad ang nakagat o nakalmot sa paggamutan. Kung kinakailangan, magpabakuna rin kontra rabies o iba pang sakit. Inamin ni Senate President Tito Soto na okay lang daw kung matanggal siya sa pwesto sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Ihahabol naman daw ni Soto na maisama sa priority bills ang Independent Philippine Commission na mag-iimbestiga sa katiwalian sa bansa. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Isa raw sa mga dahilan kaya babalik si Senator Ping Lacson ay na-realize ng senador na may mga kailangan pa siyang gawin at tapusin bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senate President Tito Soto, bumitiw si Lacson dahil sa frustration sa committee work tulad ng may mga senador na gustong ma-hearing habang ang iba naman ay hindi. Hindi daw ito dahil may outside pressure o gapangan. Dati nang sinabi ni Lacson na kung babalik siya, maaaring magkaroon ng banta sa posisyon ni Soto bilang Senate President. Sabi ni Soto, tingin naman niya mananatili pa rin siyang Senate President, pero kung sakali mang matanggal siya, okay lang naman daw. Hindi rin daw titigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Itutuloy ito pati sa mga katiwalaan sa iba pang infrastructure projects tulad ng mga farm-to-market roads. Samantala, target daw ng Senado na maging mas mababa pa ang General Appropriations Act kumpara sa National Expenditure Program. May mga tatapyasin daw kasi sila sa panukalang batas. Isa rito nasa 15% mula sa DPWH budget. Ito raw ay dahil sa pag-aamin na rin ng DPWH na naging kalakaran na pag-overprice ng mga infrastructure projects para sa kickbacks. Ipipilit din daw ng Senado na ang matitira na lang sa unprogrammed budget ay ang mga foreign assisted loans. For the first time, magiging bukas ang bicameral conference kahit sino pwedeng umupo at mag-observe. Malamang daw, sa PICC ito gagamitin at hindi na sa mga hotel. Ihahabol din daw ni Soto na maisama sa priority bills ang pagbuo ng isang Independent Philippine Commission. Ito raw ang mag-iimbestiga hindi lang flood control projects, kundi pati ibang katiwalian sa gobyerno. Isa itong government-created body na magkakaroon ng 5 members, isang dating Supreme Court o Court of Appeals Justice, isang forensic accountant, isang civil engineer, isang taga-civil society, isa mula sa academe. Kung mabuo ito, isusubpina na lang nito ang lahat ng findings ng Independent Commission for Infrastructure. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Wagi ang ilang OPM artists sa kauna-unahang Filipino Music Awards sa Pasay. Present din dyan ang ilang Sparkle Stars. Isa sa mga host ng awards night si Michael Sager. Nariyan din ang nakasama niya sa PBB Celebrity Collab Edition at co-star sa horror movie na Huwag Kang Titingin na si Kira Ballinger. Present din sa event si Sparkle artist Rere Madrid at Encantadia Chronicles Sangre star Michelle D.
Winner ang P-Pop Kings SB19 na 6 ang nakuhang awards, kabilang ang Pop Song of the Year, Artist of the Year, Tour of the Year at Concert of the Year. Nakuha naman ng bandang Cup of Joe ang Album at Song of the Year Award. Binigyan naman ng Lifetime Achievement si King of Philippine Christmas Carols Jose Marichan at Tribute Award para sa yumaong si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales.